we have to change our faith from goat to sheep. Kaya naman kailangan natin mapalitan ang ating pananampalataya mula sa pagiging kambing ay maging tupa. When I was a child, I take care of goat. That's why I know goat's character. Nang ako'y bata pa na naranasan ko mag-alaga ng mga kambing, kaya naman alam ko ang mga ugali nito. Even the best way, but goat don't like to follow the way. Kaya kahit na ituro ko sa kanila yung tamang daan, matigas ang ulo ng mga kambing na ito at ayaw nilang sumunod. Even though I want to pull out, but they don't like to follow me. At minsan kahit na hatakin mo ang mga kambing na ito ay ayaw pa rin sumunod sa akin. Even though sometimes this goat try to hit, even the owner knows. At alam niyo po ba na ang mga kambing na ito ay gusto na sumahin maging ang kanilang mga amo o nagmamayari sa kanila. Today, many Christian, they say, I rescue Jesus, but from the mouth, in their mind is not really acceptable. Maraming mga Kristyano nagsasabi nga po sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga labi na sila'y maglilingkod sa Panginoon, ngunit hindi nananatili mang sa labi at hindi sa kanilang mga puso. Already, our old man died on the cross, and Jesus living in us. Ang lumang pagkatao natin ay namatay na doon sa krus. Ang tanging nakayag sa atin ay ang ating Panginoon Yesu Kristo. When we old man by self died on the cross, from that point, Jesus Christ become our master owner. At dahil nga po namatay na ang ating lumang pagkatao doon sa krus, kaya naman ang nagmamayari at tunay na Panginoon ang ating buhay ay ang ating Panginoon Yesu Kristo. Because Romans chapter 14, 79 said, we have to live for Jesus, even though die for Jesus. Sabi doon sa Roma Kabanatang 14, talata 7 hanggang 9, naway tayo mabuhay kay Kristo at tayo ay mamatay kay Kristo. Because the Bible said, Jesus Christ become by our owner. That's why no one live for himself or die for himself. Sinabi nga po niya po sa Pablo, dahil tayo ay pag-aari ni Kristo, walang sino mang mabubuhay para sa kanyang sarili at walang mamamatay para rin sa kanyang sarili. Verse 9 said, Jesus Christ died on the cross. Why? He wanted to be our Lord, master owner. At doon sa 9, binanggit nga po na matay sa Kristo doon sa krus upang siya ang nagmay-ari at tunay na Panginoonin ng ating mga buhay. That's why if we really born again, born again, concept died on the cross, we really change. We have changed our master owner. At kung tayo po'y tunay na ipinanganak na muli at ang lumang pagkatao natin ay namatay na doon sa krus, mababago na yung nagmamay-ari at Panginoon ng ating buhay. I am not owner of my house, my money, my time, my body, everything. Kung paano nga po, hindi na ako nagmamay-ari ng aking bahay, nagmamay-ari ng aking buhay, lahat ng bagay na kasangkapan ko, lahat ng bagay na meron ako. Our Lord Jesus Christ is the owner of my house, my body, my money, everything of me. Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo na nagmamay-ari, hindi lamang ng aking bahay, ng aking katawan, kundi lahat ng aking pag-aari. That's why the next chapter 2, from chapter 2 to 4, after they really born again by the Holy Spirit, and then we can understand how to change it, how to change it. At mula doon sa Kabanatang 2 hanggang Kabanatang 4, makikita po natin na kung paano ang mga tao hindi matapos ay panganak ng muli, ay nabago yung kanilang mga buhay. This sign of the born again. Ibig sabihin, mayroong mga tanda na makikita sa lahat ng mga isinisilang na muli. Because without money, all the men without money, and also of course we need money. Bawat sa atin ay nagmamahal sa salapi at kailangan natin ang salapi. But after being born again, after our old man died on the cross, we are not love money anymore. Pero matapos tayo may panganak na muli, hindi na ganoon ang pag-ibig natin sa mga salapi. That's why you see Acts chapter 2, verse 45. That's why after they be born again, it's the Holy Spirit. They change. They sold all the possessions and goods and divided them among all the members need. At pagdating doon sa Kabanatang 2, talata po ay 45, at ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. This time we have to check ourselves. We are really
true Christian or fake Christian. At sa oras ito, kailangan natin suriin ang ating mga sarili kung tayo po ba'y tunay na Kristiyano o huwag na Kristiyano. Yeah, because this time, if we are not changing from goat to sheep, in the last day, Jesus will say, go to hell. Sapagkat kung hindi tayo mababago mula sa pagiging kambing at magiging tupa, sasabihin sa atin ng ating Panginoon, dumuon ka sa impyerno. Acts chapter 4 also saying from 32, even though they become one mind, and then neither did anyone say that any of their things, possessions, not on. Ganun din po sa Gawa, Kabanatang 4 mula sa talatang 22, sa kung saan lahat ng bagay na meron sila ay hindi na po nila inaari ang sarili nila, kundi lahat ito ay sama-sama at pinagkakaisahan. This is sign of the real true born. At alam natin na ito ay tanda ng pagiging isinilang. After nearly they be born again by the Holy Spirit, born again Holy Spirit, they said, Jesus is our really owner master. That's why they said, none of any of my all things of my potential is not on, not it's my own. Sapagkat matapos nilang maranasan ang pagkapanganak ng muli sa kanilang mga spirito, sabi doon na hindi na po nila na inaasahan o hindi na po nila kinakamit ng kanilang mga pag-aari sa sarili lamang nila. That's why verse 34, 35 said, they sold out their property and something, and then brought to Ibron Apostles' Pit. At mula doon sa 24 hanggang 35, yan ang dahilan kung bakit maging kanilang mga pag-aari kanilang ipinagbili at lahat ng pinagbilhan ay dinala sa mga apostol. Yeah, we don't like this kind of message, di ba? At naniniwala ako na ayaw natin ang ganitong klase ng mensahe. Because already our old self, myself is strongly alive. Sapagkat matibay at matatag pa rin namumuhay yung ating ibang pagkatao sa atin. Yeah, that's why when I check myself, also, it's the same. At nagsinuri ko rin yung sarili ko, ganun din ang kalagayan. That's why I'm repent, because when I check myself, I was Pharisee Christian. Kaya naman humingi ako ng kapatawaran sa harapan ng ating Panginoon sapagkat nasuntungan ko ang aking sarili bilang isang Kristiyano, Pariseo. Because when I check my history, I was a Pharisee. Sapagkat nang sinuri ko po yung ministeryo ng aking ginagampanan, nagmistulang ako ng isang Yes, Pariseo. Matthew chapter 23, verse 15, di ba? 15, 16, okay, sabay-sabay tayo. Mateo 23:15 hanggang 16. Saba ninyo, mga skriba at mga Pariseo, mga mabagpaing babaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa pag-anak ng isa sa inyong mga kampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang may kabayo, pang-anak ng imperyo, kaysa inyong sarili. Saba ninyo, kayong mga nag-aakay ng ulap, na inyong sinasabi, kung ipanumpa ni naman ang templo ay walang atman. Datapwat kung ipanumpa ni naman ang ginto ng templo ay nagkakautang masya. Yeah. When I check myself, first time, I start by the grace of Jesus Christ. Nang sarili ko ng aking sarili, maaari ako ay nasuntungan ko ng aking sarili, nag-umpisa sa biyaya ng ating Diyos. There's no problem, because I did this grace of Jesus Christ, and then follow him. At maaari walang naging problema sapagkat lahat ay nag-umpisa sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo at ako'y sumunod sa Kanya. But after become pastor and missionary, step by step, I changed my mind, become Pharisee Christian. Pero matapos na ako'y naging pastor at misyonaryo, unti-unti na nabago ang aking isipan at ako'y naging Pariseo. Yeah. Who's Pharisee? Jesus has so much empathy for Pharisees. Sino po yung tinatawag ng Pariseo sapagkat ngayon na lamang yung naging galit ni Yesu Cristo sa mga Pariseo at sa Saduseo. These Pharisees already, their strength of mind is on self, not Jesus Christ. Sila po yung mga tao ang sinisentro ng kanilang puso at isipan niya ang sarili at hindi si Kristo. Yeah. These Pharisees, they are different from outside and inside. Ibig sabihin, kakaiba po yung nilalaman ng kanilang mga puso sa inilalabas ng kanilang mga katawan. Only they want to show to others, not to God. Sila lamang po ay nagbibigay kalungkuran sa mga tao at hindi sa They Diyos. want to only impress the
man, not to God. At ang nais po nila ipapurihan sila ng tao at hindi ng Diyos. That's why Jesus said they are like a high country, but outside is very beautiful, but inside very dirty bones. Kaya naman itinuturing sila ng ating Panginoon Jesus na parang manibingan na kung saan malinis sa labas, ngunit bulok sa loob. And then they did not die on self. That's why natural change must own. At dahil nga po hindi pa namamatay ang kanilang lumang pagkatao, hindi nababago yung pinapanginoon nila at nagmamayari sa kanila. Yeah, that's why their own, like their own doctrine, own mind, own knowledge, own theory, own mind, own thought. Ibig sabihin, nagtataglay pa rin sila ng sarili ng doktrina o katawan o mga bagay na iniisipan at mga bagay na katwiran. That's why today, Protestant Christian thinking, I can say because I come to worship service and then over to the times and then going to Christian worship team, I can tell you that. Kaya naman sinasabi po itong mga Kristiyanong Pariseo ito na siguro naman maayos at mabuti ang aking kalagayan sapagkat dumadalo naman ako sa pananabahan, nagbibigay naman ako at gumagawa sa gawain ng Panginoon. But before ourselves, old men died on the cross, it's very dangerous to serve God. Pero tandaan po natin, maliban na mamamatay ang ating lumang pagkatao, mahirapan po tayong maglingkod sa Diyos. Because devil will not touch the unbelievers, because devil already they are unbelievers, they will go to hell. Kaya naman hindi po sinasaling ng Diablo ang mga hindi mananampalataya sapagkat alam ng Diablo ng lahat ng mga hindi mananampalataya patungo na sa impyerno. But devil want to send Christian to the hell. Pero ang nais ng Diablo ay ipadala ang mga Kristiyano o mananampalataya sa impyerno. That's why step by step, devil want to Christian to Christian, the Christian Christian. Kaya naman unti-unti na ginagawa niya mga tunay na Kristiyano ito na maging huwan na Kristiyano. That's why when I check myself, first time, even though when I start listening, it was good. Kaya nga po sa pagsusulit ko sa aking sarili, maaaring nag-umpisa ako ng maganda. Yeah, but when Korean mission team come to our church and they said, "Oh, you are good pastor and missionary already," I am proud. Pero nung mag-umpisa ako na may mga dumadalaw na mga bisita natin, mga misyonaryong Koreano, ay unti-unti nagkakaroon ako ng pagmamataas aking sarili. Yeah, also, not asking teachers, just I decide by myself, decide to my ministry. At maaaring hindi ko na hinihiling ang tulong ng Panginoon at ako mismo ang nasusunod sa lahat ng aking mga ministeryo. Also, I am not really accept the truth, and then make it a truth some verses and make my own teaching. At hindi ko na rin sinusunod ang katotohanan, kundi ako'y pumipili na lamang ng mga ilang bersikulo doon sa Biblia at gumagawa ko ng sarili kong That's katotohanan. why I become like a spiritually blind. Kaya nga may tuturing ko ang aking sarili na naging spiritual na mula. That's why, like as Matthew chapter 23, verse 15, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You travel then and seek to win one person for one believers, but you make them twice as much a son of the hell as yourself." Kaya katulad po ng sinabi ko dito sa Mateo 23:15 na sama ninyo mga skriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap sa inyong makakampi at kung siya'y magkagayon na inyong ginagawa siyang kaibayo ang anak ng impyerno. Yeah. After we become Pharisees, pastor and Christian, also members, you also become same Pharisees Christian. Ibig sabihin, kapag ang isang pastor o namumuno sa isang iglesia naging pariseo, ganun din ang mangyayari sa kanyang pamilya. Through our own righteousness, we cannot enter the kingdom of heaven. Hindi po tayo makapasok sa kaharian ng langit sa pamagitan ng ating sariling katwiran. Only we need the righteousness of Jesus, the righteousness of God. Ang kailangan lamang po natin ay ang katwiran ni Kristo, ang katwiran ng Diyos. But Pharisees, they want to set up all righteousness. Samantalang mga pariseo ay nagtatatag ng kanyang sariling katwiran. Yeah. That's why Apostle Pablo, Romans chapter 10, 1 to 3, this Apostle Pablo said, "I love my people, Israel people." Kaya sa Roma, kabanatang 10, talatang 1 hanggang 3, naroon na sinabi ni Pablo na ang pagmamahal niya sa kanyang bayan Israel. This time, I want to save my people. Ang nais ko'y iligtas ang aking bayan. But problem is that
they did not follow to God's righteousness. They want to set up own righteousness. Pero ang problema ay ayaw nilang sumunod tungkol sa katwiran ng Diyos at ang nais nilang itatag ay ang kanilang sariling katwiran. I know they have really love to God, but jealous to God. Really, I know here, G, this is a devil G for God. Really love to God. At alam ko na naroon yung pagsumakit nila doon sa na makalapit sa Diyos at naroon yung paninidugo na nararamdaman ko katulad ng sa Diyos. This life is not from the word of God, their own knowledge. Pero ang kanyang buhay pananampalataya hindi na po galing sa salita ng Diyos kundi ayon sa kanilang karunungan. Today also many Christians want to set up our own righteousness, not righteousness of Jesus Christ. At yan din ang nangyayari sa kasalukuyan sa maraming Kristiyano na ang nais natin ay maitatag yung ating sariling katwiran. Because devil is like us, growing liar, want to kill, want to send us hell all the time. Tandaan natin, ang Diablo ay naituturing na parang isang umutungan na niyon at ang hinahanap niya yung mga taong masisira. That's why they come to our mind and then change our mind from Christian mind to mind of Jesus Christ to the devil's character. Yan ang dahilan kung bakit inanais ng Diablo na makapasok sa ating mga puso at mula doon sa ating mga puso na nagtataglay ng isang pusong Kristiyano ay kapalitan ng isang masamang puso katulad ng sa Diablo. Matthew chapter 7, Jesus said to verse 19 to 23, 19, every tree that does not bear good fruit, cut down and thrown into the fire. At mula doon sa Mateo Kabanatang 7, talatang 11 hanggang 23, ang punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Already before, even though the Friday night I spent you, if to our old men not to die, we cannot bear to the Holy Spirit. At katulad ng sinabi ko nga noong Biyernes, maliban na tayo pinangunahan at maliban na tayo panganak na muli, hindi po tayo makakapamunga ng banal na Espiritu. We have to be understand about the fruit of the Holy Spirit. Sapagat marami pa rin nagkakaroon ng maling kaisipan tungkol sa bunga ng Espiritu. That's why just we think just kind person, believers or some godly person, they are already there to the Holy Spirit. Kaya naman inisip natin na kapag isang tao ay mabait o mabuti, ay tataglay niya na yung bunga ng Espiritu Santo. I know people character some people, they get friendly and they love each other. At alam ko kung anong klase ng ugali at katangian meron ng mga Pilipino, kung paano kayo mapagpagkaibigan at mabuting tao. That is your own character that came from President Adam. Pero tandaan po natin ang mga katangian na meron ng bawat sa pusatin, hindi galing mismo sa unang Adan. But through the Holy Spirit, that is the character of Jesus Christ, the mind of Jesus. Samantala ang bunga ng Espiritu Santo ay masasabi po natin katangian mismo ni Jesus Cristo. When our old man died on the cross, when Jesus Christ gave us this character of Jesus Christ will come out. At kapag ang lumang pagkatao natin ay kamatay na doon sa krus, at si Kristo na nag-alis sa atin, yung mismo katangian ni Kristo na yun, ang magmamanifesto sa atin. From that point, we can bear good fruit, the fruit of the Holy At Spirit. mula noon ay mamumunga tayo ng mabuting bunga at ang bunga ng Espiritu That's Santo. verse 20, therefore by their fruits you will know them. Kaya mas sinabi doon sa versikulo 20, kaya sa kanilang mga bunga ay makakakilala ninyo sila. We have to check our fruit, diba? Kaya naman suriin natin ang anumang klase ng bunga meron. Verse 21, many will say to Jesus, Lord, shall into the kingdom of heaven, but who does not fear of my Father in heaven? At sinabi sa 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa hari ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Verse 22, they said, Lord, we have not prophesied in your name and cast out demons in your name and done many wonders in your name. At sa 22, marami ang mga nagsasabi sa araw na iyon, Panginoon, hindi ba nagsipagdula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. But 23, Jesus said, I never knew you, depart from me, evil towards me. Pero pagdating po sa 23, magkagayo, iayon mo sa kanila, kailan pa hindi ko kayo You nakikilala. can understand, they are believers, believers. At maunawa natin sa pamamagitan ng mga bersikulo ito, ang tinutukoy ng ating Panginoon ay mga mananampalataya.
they are so spiritual, not okay. They receive the gift of the Holy Spirit. Maaring, They already receive. maaring nga po sila tumanggap na ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Because the gift of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit really differs so much. Sapagkat alam natin, magkaiba ang kaloob ng Espiritu Santo sa bunga ng Espiritu Santo. Yeah, even though people, our old man died on the cross, we can receive many the gift of the Holy Spirit. Kaya masasabi po natin na kahit na matagalan yung kamatayan ng ating lumang pagkatao sa krus, ay marami sa atin ang maaaring tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Especially when we fasting and also so much prayer about we can receive. Lalo na kung tayo nag-aayuno at nananalangin, maaaring matanggap natin ito. Yeah, these believers also receive the grace of the gift of Holy Spirit. That's why they could prophesy in the name of Jesus. Kaya naman masasabi natin ang mga mananampalatayang ito ay nakatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, kaya naman sila ay marunong magpahayag. And then they cast out demons and heal the sick. At sila rin ay nagpapalaya sa demonyo at nagpapagaling ng may karamdaman. Yeah, but problem is they old men, they also not died on the cross. Pero ang naging problema, hindi pa rin namamatay ang kanilang lumang pagkatao sa Yeah, krus. that's why they strong their own righteousness. Kaya naman, dinadagay po nila patatag sa kanilang mga sarili, ang kanilang sarili. Yeah, because they listened to the Bible. That's why they become like as conscious Christian. At dahil nga po hindi nila naunawa mabuti ang sinasabi ng Biblia, kaya naman namumuhay sila bilang isang Kristiyano, Pariseo. Today, you to say, when you see some other member already they have a gift of Holy Spirit, we respect them. We respect them. At masasabi natin, natutulad din po tayo minsan na kapag ka nakikita po natin na yung mga kapatiran natin ay nasa kanya yung kaloob ng Espiritu Santo ay naroon ang ating pagrespeto sa kanya. Yeah, we think, you are too Christian, that's why you receive the gift of Holy Spirit. At iniisip nga na po natin na siya po'y mabuting Kristiyano, kaya naman tinanggap niya ang kaloob ng Espiritu Yeah, Santo. that's why today many pastors and many church workers, they want to receive the gift of Holy Spirit. Iyan ang dahilan kung bakit maraming mga pastor at mga manggagawa ng iglesia ang nagnanais po na matanggap ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Why? You know why? Because they want to respect. They want to audit from others. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ang nais po nila ay kalugdan sila ng maraming tao. Yeah, not to die their own self. That's why their own self is become center, master. Ibig sabihin, hindi pa namamatay ang kanilang lumang pagkatao, kaya naman na nagiging sentro ng kanilang pananampalataya ang kanilang mga sarili. Yeah, you know, 1 Corinthians chapter 14, 22. Unang Korinto 14:22. Yeah. Okay, this one, you see, therefore, tongues, speaking tongues, for sign, not to those who believers, but the unbelievers. Sinabi dito kaya nga ang wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisampalataya. This speaking tongues also one kind of gift of Holy Spirit. Kaya naman maging ang pagsasalita sa ibang wika ay isang kaloob ng Espiritu But Santo. Apostle Paul said this speaking tongues is to the unbelievers. Pero maliwanag na maging ang pagsasalita sa ibang wika ay para sa mga hindi mansisampalataya. Who is the unbeliever? Sino mga hindi nananampalataya? Outside the unbelievers? No. Already they are in the unbelievers. Sila ba yung mga tao na nasa labas ng iglesia? Hindi po. Ang tinutukoy dito ay na mga mananampalataya. Yeah. In the church also there's many unbelievers. Ibig sabihin, maging sa loob ng iglesia ay marami po mga tao hindi pa nananampalataya. Means they have no strong faith. Ibig sabihin, wala pa silang matatag na pananampalataya. That's why God gives to them signs to believe, to come to Kaya God. naman ibinibigay sa kanila mga tanda nito upang sila ay manalig. Okay, you try to talk outside. Maybe outside these people do you want respect to you? No, they said you are creating anybody. At kapag ito ay pinakita natin sa mga tao na hindi mananampalataya sa labas ng iglesia, sa tingin niyo po ba ay gagalang tayo kapag nakita nila na tayo nagsasalita ng ibang wika? Hindi po. Sinasabi nila, nasisiraan tayo ng paligid. But God wants to save many people, many persons. Pero tandaan po natin, ang nais ng Diyos ay ligtas sa maraming mga tao. That's why God give to them this gift of the Holy Spirit to believe, to come. Kaya naman nila binibigay o pinagkakaloob ng Diyos sa mga kaloob na ito ng Espiritu Santo upang sila ay makapanampalataya. Yeah, we also say, first time when I believe in Jesus Christ, especially during secretary,
this many answer to my prayer, can't answer to my At prayer. yan din ang aking naging karanasan, lalo na po na ako'y bago pa lamang nakatapos ng aking seminaryo na kung saan maraming mga kapanalangin ko ang natugunan. Also, when I start ministry in the Philippines, yes, signs and wonders, that's the gift of the Holy Spirit. At pagkatapos po ng umpisahan ko yung ministeryo ko dito sa loob sa Pilipinas, ay maraming mga tanda at kabalaghan. That's why at the time, I got strong faith, strong faith. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng matatag na pananampalataya, matibay na pananampalataya dahil sa mga tanda na yun. That's why you have to understand the gift of the Holy Spirit. That is not come to our spirit, come to only our soul. Kaya tandaan mo natin, lahat ng mga kaloob ng Espiritu Santo hindi pumapasok sa ating pong espiritu, kundi sa ating kaluluwa lamang. You know, even though Muslim, Buddhist, or Hindu, they have same like a gift of the Holy Spirit. At alam niyo po ba, na kahit na po ikaw ay Hindu, ikaw ay Muslim, o anuman kalalagayan mo reliyon, ay maaari ka magtaglay ng mga kaloob. You can check in the YouTube, even the Hindu people, they have some signs and wonders. Kaya nga pa kapag titignan po natin sa YouTube ay makakapanood tayo kahit mga Hinduism ay may mga tanda at kabalaghan. Because through fasting and so much their prayer, they receive from the devil. They are from the devil, not gift of Holy Spirit. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pananalangin at pagkaayuno, ay tunay na nararanasan po nila yung mga tanda at kababalagan na yun na hindi lamang galing sa Diyos, kundi galing sa diablo. Of course, the Christian receive the gift of Holy Spirit. That is from Holy Spirit. Pero tandaan po natin, kakaiba ang mga mananampalataya. Kung tayo po ay nagkakaroon ng mga kaloob ng mga tanda, ito ay galing sa But Espiritu. brothers, after receive the gift of Holy Spirit, it is very hard to come back to that. Very hard to repent. Pero alam niyo po ba na kahit na po ang mga hindi mananampalataya tumanggap nito, hindi po sila madaling na manumbalik sa Diyos. Because already they have own righteousness. Sapagkat taglay nila ang kanyang sariling katwiran. Already they think I am good believers. Sapagkat ang inisip po nila sila ay mabuting mananampalataya. But by the devil's working, but step by step they become fake Christian, Pharisee Christian. Pero dahil nga po ang diablo ang kumikilos sa kanila, kaya man unti-unti silang nagiging Kristiyano para sa iyo o huwad na That's mananampalataya. why last day, Jesus, I never knew you away from evil doers. Kaya naman sa huling araw ay sasabihin ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayo mapagawa ng masama. They said, Lord, we cast out demons in the sea and prophesy in your name. Kaya kahit nasabihin po nila, Panginoon, kami pinagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng mga tanda at kababalaghan. We receive the gift of Holy Spirit and then it's up to you. Kami po'y nakatanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo at naglingkod sa iyo. But Jesus said, I don't know because you did not change your own master. Pero sasabihin sa kanya ng ating Panginoon Jesus, hindi ko nalalaman sapagkat hindi mo pa rin binago ang nagmamayari at Panginoon namin. When you cast out demons in the sea and then even the prophesy, there's no Jesus. You are sent. You are still in the Totoo nga na ikaw ay nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng karamdaman, ngunit hindi si Kristo ang nagiging sentro doon, kundi ang iyong sarili. They said, glory to God, diba? Even though they cast out demons, glory to God. But no, they want to disrespect from others. Paari nga po na sinasabi naman talaga nila, ang kalulagian ay sa Diyos, pero ang totoo, ang gusto nilang manwalhati ay ang kanilang sarili. That's why last day, Jesus Christ really judged his body, his church. Kaya sa uling araw ay atulan ng Diyos ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Hallelujah. Amen. And then he said, thy son will take you to heaven. That will be from the beginning. Ang sinasabi nga po niya doon sa mga nasa kanan, kayo pumasok sa aking kaharian sa langit na inihanda bago pa ang masimulan. Because you keep me and you look after me, see, and then in the prison and in my travel time. Sapagkat ang ako'y magkasakit, ako'y inyong dinalaw, na ako'y maging ubad, ako'y inyong dinamtan, na ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. You have no time, diba? That's why you check. But they said, when? We did not do. Pero kung babasahin po natin, ay nagtaka yung mga sinabihan, kailan namin nagawa ito sa iyo, Panginoon? Why? Because already they forgot their deeds. Because already they own self ultimate died on the truth. Nakalimutan na nila yung kanyang mga ginawa. Bakit? Sapagkat namatay na yung kanilang lumang pagkatao sa krus. Yeah, because they don't know all righteousness. Wala na po silang sarili. Yeah, because even though they have others, but that is from Jesus At Christ. tutulong man sila sa iba, ito'y galing kay Kristo. Even though you have others, but
your man is not your man. That's man of Jesus Christ. Kaya kahit na po kayo tumutulong sa ibang mga tao, hindi yung pera ang itinutulong sa iba, kundi pera ng ating Panginoon. That's why even though you helping others, you have no righteousness, own righteousness. Kaya naman tumutulong man kayo sa iba, huwag niyo angkinin ang katwiran, kundi ito'y katwiran. Already this old man ourselves died on the cross, change our master honor. Sapagkat kung tunay na namatay ng ating lumang pagkatao, mababago na yung nagmamayari That's sa why even though we serve God, but serve God, Jesus served God through our body. Kaya naman naglilingkod man tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya sa pamagitan ng ating katawan. Even though we help others, but Jesus can help to others from me, from my body, when using me. Totoo nga po na tayo tumutulong sa iba, ngunit kailangan ipalagay natin si Kristo ang tumutulong sa kanila, ang ginagamit ay ang ating katawan. Yeah, but Jesus said to the Rotiba, you go to hell. Pero sinabi ng Panginoon sa mga kambing, tumuod kayo sa And then hanggan. they said, why you have to go to hell? Pero sabi po dito mga kambing, bakit kami pupunta doon Yeah, sa Jesus said, you did not do right, you did not do it. Sapagkat hindi nyo ginawa ang ganitong mga bagay. And then they said to Jesus God, when we did what we did. What you know, you saw, we did. At sinabi nga po na kailan namin hindi ginawa ang mga bagay nito, kailan ka namin hindi pinakain at dinamdam. Yeah. Jesus knows we do, but this God also, they help others. Ibig sabihin, kahit na itong mga kambing na ito, tumulong din pala. Yeah, that's why this God also, they said, Jesus, we did, we serve to you. Kaya naman sinabi ng mga kambing na ito na nakapira sila, ginawa rin naman namin ang mga bagay na ito. But they did not also die on the cross. Pero ang problema sa kanila, hindi namatay ang kanilang lumang kapagkatao. That's why even though help others, but they think, I am helping others. Kaya kahit na po sila po tumutulong sa iba, ang isinasa-isip nila, ako ang tumulong sa Yeah, that's why they want to respect to others. Kaya naman ang ininais nila ay yung respect. Pharisees also, they say, when they help others, they throw those coin on the ground, on the road, diba? Kaya naman ang mga pariseo, tumutulong din naman po sila, pero ipinapakita nila na nahulog ito sa kanilang mga. And then poor people come, oh no, it's you, no, I'm helping you. At kapag sinabi po ng mga nakapulot na Panginoon, nahulog po ang inyong salapi, sasabihin niya, tulog ko na lang. They want to pray in the corners, in the street corner. Ang ninanais po nila ay mga magmanalangin sa mga panahon ng daan. They did not die their own self. Ibig sabihin, hindi pa namamatay ang kanilang. All the time, their own self is central. Ibig sabihin, kung hindi pa namatay ang kanilang lumang pagkatao, ang sentro na niya ay ang kanilang That's why sarili. even though they help, because word of God, they help others, but there's no Jesus Christ. Sila yung tumutulong sa iba sapagkat din ang sinasabi at alam nila ang salita ng Diyos, pero hindi naluluwalhati sa Jesus Cristo. This sheep, they already forgot, because even though they help, but they understand, it's not me, not me. Samantalang yung mga lupa, tumutulong sila, pero nakakalimutan nila yung tulong na kanyang ginawa. Bakit? Sapagkat ginawa nila ito para kay Jesus Cristo. Even though I help, but it's not me, Jesus help. Because my man is not my man, Jesus is all of my man. At kapag tumutulong sila, hindi nila ipinapalagay na sila mismo ang tumutulong, kundi si Kristo, sapagkat kung may pera man sila, yung pera yun ay pag-aari ni Kristo. This God also said, we help you, we serve you, but they did not die on themselves. Yung mga kambing tumutulong din, pero ang problema, hindi pa namamatay yung kanyang mga That's why tao. they still remember, I did this, like this all the time, I serve Jesus like this. Kaya naman naalala po nila na ginawa rin nila at nagtingkod din sila sa aking Panginoon sa Kristo. That's why Matthew chapter 7, Jesus, I never do you away from me. Kaya mula doon sa Mateo Kabanatang 7, lumayo kayo sa akin, kayo mapagawa ng masama. Even though by the gift of Holy Spirit, they cast out demons in the sea, from sight, but Jesus said, I never do you away from me. Maaari ako sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo, sila ay nagpalayas ng demonyo at nagpagaling ng karamdaman. Pero sinabi ng Panginoon Jesus, hindi ko kayo nakikilala. That's why we have to overcome our own self. Kaya naman kailangan natin mapagtagumpayan ng ating lumang pagkatao. We have to die, our own self died on the cross with Hindi Jesus. natin mamatay ang ating lumang pagkatao sa krus kasama ni Kristo. If our own self died on the cross with Jesus, there's no resurrection. Sapagkat kapag hindi namatay ang ating lumang pagkatao sa krus kasama ni Kristo, wala po tayo sa buhay na wala. Wala tayo sa muling pagkatao. When myself, old man died on the cross, every time I change our master on from myself to Jesus Pero Christ. kapag namatay na yung ating lumang pagkatao doon sa krus, mababago na yung Panginoon at ang kamayari nating buhay, hindi na tayo kundi si Jesus Kristo. You see all the Bible, already changed the Bible, acted the Bible. That is true Christians.
nakita natin kung ano yung mga bagay na sinabi sa Biblia. Yan ang patunay na That's Kristo. why we have to overcome our own self. Kaya naman kailangan natin mapagtagumpayan ang ating lumang We have to kill our own self, old man on the cross, Jesus Christ. Kailangan mong mamatay ang ating lumang pagkatao doon sa krus kasama ni Kristo. We have to change our master order from myself to Jesus Christ. At kailangan mabago na yung pinapanginoon at nagmamayari sa buhay mula sa atin at ang Yesu Kristo. We have to change from God to sin. At kailangan tayo mabago mula sa pagiging kabing tayo naging tupa. Oh my soul, welcome 3 times all today. Tayo po'y sumigaw ng Oh my soul, overcome at tayo po'y manalangin. Oh my Oh my soul, soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. 하나님 아버지, sumigaw po na kami po'y nagkakasala. 우리가 죽게 도와주셨소서. 우리가 죽게 도와주셨소서. 우리가 십자가에서 죽게 도와주셨소서. 주님만을 위하여 계시게 도와주셨소서. 주님만을 위하여 계시게 도와주셨소서. 주님만을 위하여 계시게 도와주셨소서. 주여, 우리가 죽기로 원합니다. 우리가 죽기로 원합니다. 우리가 죽어 어디 하나님의 은혜님 그리스도의 마음 우리 안에 있게 도와주셨소서. 주여, 감사합니다. Mabago Panginoong Diyos ang nagmamayari sa aming mga buhay mula sa aming sarili ay patungo, Panginoong God, kay Yesu Kristo na magmamayari sa aming mga buhay. Ingatan mo po kami, Panginoong Diyos, at huwag mo kami pababayaan na sa pamamagitan po ng katotohanan, mahayag ang dakilang kalooban at nais mo para sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoong Diyos, hayaan mo, Panginoong God, ang patuloy na ikaw lamang ang mag-ari sa amin sa pamamagitan ng katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, at inamin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Acts chapter 17. Mga Gawa, Kabanatang 17, talata 30 hanggang 31. Sabay-sabay po tayo. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Datapot ngayon ipinagutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipag-uukol sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya'y umayin niyang magmuli sa mga patay. Amen. God commends repentance. When we hear about repentance, when we hear about sin, totoo po, hindi po ito madali para sa atin. I think merong place sa isipan po natin na nagtatanong tayo, na sinasabi po natin sa ating mga sarili, I'm already Christian. I'm already believers. Why in the preaching, why in the Word of God that I hear, I am still sinner? Siguro nga po ay namali tayo. We have come to a wrong teaching before. Because, di ba dati, kiniklaim natin, and we are so sorry about the church members who hear the Word of God before, na itinutuloy namin that when you are in Christ, you already know sin. You are no longer a sinner, called to be a sinner. Because Jesus Christ already wiped out all your sin. Di ba yun ang turo dati sa atin? Kaya siguro ngayon parang nahihirapan tayo when every one of us hear yung ganitong klase ng mensahe na sinasabi po natin. Pero hindi natin may tatanggi. We cannot reject, we cannot resist the Word of God sa buhay natin. At kapag maintindihan po natin ang salita ng ating Panginoon, siguro masasabi po natin, thank you Lord, because you have commanded me to repent. Tinuruan mo ako, inutusan mo ako na mag-repent. Just like the Word of God this morning, the Lord said, He prepared judgment time. Mula po doon sa Acts chapter 17 verse 31, the Lord said, ang sabi mismo ng salita ng Diyos, nagtakda ng isang araw na kanyang ipag-uukol. And the Lord said this morning that God will judge the church, God will judge His
body, yung kanyang sariling kagawa. Gawa, Kabanatang 17, kapag binasa po natin the whole, yung chapter na po yan, ay makita po natin that Paul went to a place wherein he saw an altar. Meron po siyang nakita na isang sinagoga at nakalagay po doon sa sinagoga na to God whom we do not know. Amen? Sa Diyos na hindi namin nakikilala. At ang sabi ng Apostol Pablo, itong Diyos na hindi nyo nakikilala, ang siyang ipinakikilala ko sa inyo. Why? Because man tries to find. Amen. Sabi nga po natin, because we have spirit, we have our soul. Amen po ba? That's why, this the reason why man has religion. Because we do not just have body, but we have soul and spirit. At dahil meron tayong kaluluwa at spirito, meron deep inside into this body. Meron tayong yearning, meron tayong pangangailangan spiritual. Kaya, there is Catholic, there is Buddhist, there is Hinduism, there are other kinds of religions in this world. Anong layunin po ng mga religion na yun? They want to come before God. Sa totoo lang, wala po masamang religion. Kasi ang nais mo ng mga religion na ito ay they want to come and they want to understand about God. Pero ang problema lamang po, mga minamahal ko, these people, itong mga tao ito, na naghahanap sa Diyos at nais makahanap sa Diyos, iba yung kanilang katwiran. Kaya kapag binasa natin ang Acts chapter 17, some of them make an idol. Made out of gold, made out of stone, made out of wood. Bakit? Sapagkat yun ang inisip nila na ito, kapag ginawa ko ito, makalalamin ako sa Diyos. Hallelujah. And I think, sa buhay ng mga sa atin ngayon na narito sa loob ng iglesia, we're thinking, Pastor Ran is talking about Catholic. Because they are the one who have idols. Pero tandaan po natin, hindi lamang Catholic ang may idols. Kahit mga Kristyano sa loob ng iglesia, may idols. Katulad ng sinabi sa salita ng Diyos ngayon, once we master ourselves, kapag yung ating Lord, yung ating Master, the owner of ourselves is ourselves mismo, yung Diyos-Diyosan natin, yung sarili natin. That's why these people, sabi doon, they try to make idols so that they can come before the Lord. Pero sabi nga po, di ba, unless you will come before the Word of God, the truth, yung katotohanan lamang ang kailangan mo natin so that we can understand about God. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng Acts chapter 17, what the Lord asked for a true believers. Ano po ba yung hinihingi ng Panginoon sa mga mananampalataya? Is He asking for us to have idols inside the church? Is He asking for us to make these things in the church? Mula po sa salita ng Diyos na binasa natin, the Lord only asking for us to repent. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin ay humingi ng kapatawaran. Kaya sabi doon, di ba? Sabi sa verse 30, sabi dito, there is time of ignorance. Sabi doon, may panahon ng kahangalan. Church, lumipas na, pinalipas na ng Panginoon yung panahon ng kahangalan ng Diyos sa atin. The time we do not know about the truth, the time we do not understand about the Word of God, lumipas na po yun. Now, the Lord is asking us to come back to the Word of God. Bumalik tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. The Lord is not asking for a much serving. Hindi hinahanap at hinihingi ng Panginoon sa atin ng malaking paglilingkod. Kailangan gawin natin ito. But the Lord is asking us, anong sabi doon? Diba sabi kanina doon sa Matthew chapter 7 verse 21, na
all those who called me Lord, Lord will enter into my kingdom, but only those who hear my word and obey my word. Hallelujah. Sabihin nga po natin, obey the word of God. Ano yung word of God this morning? Repent. Hallelujah. Yun yung hinahangad. Kanina, sabi ng salita ng Diyos, masakit. Amen. Totoo po, dun sa mga walang pera, hindi masyadong masakit. Hallelujah. Bakit? Kasi wala naman ako'y pamibigay. Amen. Kaya hindi masakit. Pero paano kung maraming ang kayamanan? Masakit. Tatanungin mo tayo ng Panginoon ngayon, alang-alang sa Kanya. Lahat na po ng nagmamahal kay Kristo, magsabi na namin. Talaga po bang mahal na si Kristo? Hindi niyo po ba ipagpapalit si Kristo? Amen. Di po ba? So sabihin natin talaga, amen. Why? What if the Lord will ask today? Sasabihin sa akin ng Panginoon, o ipagbili mo na yung kayamanan mo, mahal mo pala ako at hindi mo ipagpapalit sa iba, pagbili mo lahat ng kayamanan mo, ipabigay mo sa mga luka, sumunod ka sa akin. Ano po yung pipiliin natin? Mamahalin ba natin si Kristo o mamahalin yung ating kayamanan? That's why kaya kanina sinabi sa atin ng Panginoon, mahirap yung preaching. Kasi madali po natin sabihin na, napakasisiw, napakababaw ng itinuturo ngayon sa umagang ito tungkol sa salita ng Diyos, but it's really very hard. Sabi nga ng salita ng Diyos, kung meron kang dalawang tunika, pamigay mo yung isa. At ang matitira na lang sa iyo ay yung isa. Kung meron kang dalawang sasakyan, ito na naman ang masakit. Ipamigay ang isa, matira na lang yung isa. O kung wala tayong sasakyan, hindi masakit. Amen? E paano kung dalawa na talaga ang sasakyan mo? Kaya ba natin? Mahirap. Kaya sabi ng Panginoon, only few can enter into His kingdom. Hallelujah. Napakakaunti ng makakapasok sa kanyang kingdom. So, this morning, katulad po ng binasa natin, yung panahon ng kahanganan that we do not understand about the Word of God, hindi pa natin naiintindihan yung salita ng Diyos, pinalipas na ito na. Church, totoo po, malayo pa tayo dun sa tunay na larawan ng isang tunay na iglesia. Of course, our church can be a good church. Pwede natin sabihin, okay na yung church natin. Hindi tayo karamihan, hindi tayo kaunti. Okay na yung church natin. Pero kapag tinignan mo natin the standard of a true church in the Bible, malayo pa po tayo. Sapagkat ang sabi ng Biblia kanina, ano daw yung sinyalis ng tunay na iglesia? Wala silang sariling pag-aari. Lahat ng pag-aari ng isa para sa lahat. Because we are one body. Tayo po ay isang katawan ni Kristo. Kaya siguro yun ang hinahangad ng Panginoon sa atin ngayon na kung yung mga bagay na yun na hindi pa natin nagagawa, yung mga bagay na hindi pa natin nasusunod, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, you need to repent. The Lord is not asking us to give millions and to give billions of money for the church, for the ministry. The only thing that God is asking for us today, this morning, is to repent. Kasi nga hindi pa ganun katatag, hindi pa ganun katibay yung pananampalataya ng bawat sa atin. That's why, any moment, sa buhay ng bawat atin, madali tayong magtampo. Madali tayong umayaw. Madali tayong umalis sa iglesia. Madali tayong magsawa. Madali tayong maghinawa sa mga bagay na ginagawa natin for the church, for the ministry. Why? Because there is something problem inside our hearts. At maaaring hindi pa natin ito pinagsisisihan sa ating mga buhay. Bawat sa atin. Kaya, nung nakita ko po yung verse na Acts chapter 17, verse 30 up to 31, I do not think about it as unbelievers outside the church. Nakita ko rin na dito sinasabi ng Panginoon,
He's talking about the church itself. Tayo iglesia, tayo po na kanyang katawan ay tinuturuan ng Diyos. Baka hinahanap natin, kaya ginagawa natin yung paglilingkod na ito, ginagawa natin itong gawain na ito, kasi iniisip natin, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung nais ng Panginoon sa aking buhay. Sabi nga po natin, di ba? Alam niyo po, kapag binasa natin ng Acts 17, siya ang nagbibigay ng hininga. Siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, He is the source of everything. Sabihin po man natin, kailangan talaga ng Diyos ang pera natin? Hindi po. Why we give offerings? Why we give our tithes? Why we give our special offering? Kung hindi kailangan ng Diyos, bakit kailangan natin magbigay? Hindi siya ang nangangailangan. Ang nangangailangan ay ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Hallelujah. Whenever we have special offering, sa totoo lang po, nahihiya na po akong mag-announce. Kasi baka isipin nila, baka isipin nito mga ito, bakit gano'n? Ang dami namang special offering, maraming ganito. Pero sabi nga ng salita ng Diyos kanina, your money is not your money anymore. Your money belongs to the Lord. Hallelujah. Whatever things we have now, amen, belongs to God. Noon, mahirap din sa akin ang magbigay para sa gawain ng Panginoon. It's really very hard for me. Pero nung naka-attend ako ng isang gawain, nung sinabi sa amin ng mga pastor, ilapag ninyo lahat ng wallet ninyo. Pinalabas sa amin ang lahat ng wallet. Alam ko naman yung wallet ko walang pera. So hindi mahirap sa akin bulutin yung wallet. Hallelujah. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayong mangamba. Hindi ko kayo utusan ilabas ang inyong mga wallet. Pero ipinalabas namin yung wallet at that time, bago pa lang ako Kristiyano. Katulad ni Pastor John, sabi nga, kapag bago ka pa lang mananampalataya, napakainit mo. Amen? Lahat ng iutos sa'yo ng Panginoon, okay, sunod dito, sunod doon. Why? Because you want to glorify God. Nung ilabas ko yung wallet ko, nahihiya ko sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Lord, ibibigay ko yung wallet ko sa'yo, pero walang laman. Kaya naisipan ko po noon ibigay yung singsing ko. Yung singsing na yun, ibigay ni Sister Rose sa akin. Nag-aaral pa lang kami nun sa Bible School. Sakto naman pumunta siya sa Taiwan. Pagpunta niya sa Taiwan, sabi ko, siguro makakabili naman siya ng bago. Kaya pwede ko nang ibigay ito sa Panginoon. That's why I give it all to the Lord. Ibinigay ko yung sa Panginoon. At nagkatotoo nga, napalitan naman yun ng bago. Hallelujah. Praise the Lord. Pero kinuha ulit ng Diablo. Amen. Kasi kapag wala kami pera, sinasanda namin. Kaya sabi ng Panginoon, nakasandal kayo sa sanda. Hindi na kayo nakasandal sa akin. Malakas ang loob namin kapag nangailangan kami ng pera, yung masama ko sa dagat, ginto naman tayo. Sandalan natin yan. May pera na tayo. Ang ginawa po ng Diablo, ninakaw niya po lahat ng ginto namin. Ngayon, wala na po kami may sasanda. Kaya kapag wala na po kaming pera, sinasabi na po namin, Lord, tulungan mo kami. Malaki po ang pangangailangan namin. Hallelujah. Church, tandaan po natin, sino po dito ang naniniwala? God can give everything to you. Pwede ibigay ng Diyos at walang imposible na hindi kaya nabigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Naniniwala po ba tayo? Pero bakit natatakot tayo mawalan? We are all part of the church. We are all part of this ministry of God. This is not the ministry of one man or two men, but this is the ministry of all. Ito po lahat ay gawain natin para sa Panginoon. Amen? Wala na po tao. Gawain natin ito para sa Panginoon. Amen? Kaya naniniwala ako na tapos na po yung panahon ng hanganan.
righteousness. Because God doesn't want us to be judged. Kahit na sinabi kanina, mga binamag ko, na kahit yung kambing nasa loob ng iglesia. Dahil totoo naman po yun, kapag binignan natin yung doon sa Book of Revelation, yung pinaghiwalay na po ninyo yung sa kanan at sa kaliwa, pareho po yung mga mananampalataya. Kaya umiiyak po yung mga nasa kaliwa, kasi nangaral din sila, nagpagaling din sila, pero hindi nakarating doon sa kalalatian ng Diyos. Church, tandaan po natin, a convicted murderer deserves a death penalty. Sabi po sa Acts 25 verse 11, kapag ang isang tao po ay napamatay, karapat-dapat din po siyang parusahan ng katulad ng sa kamatayan. So once tayo po, kung tayo po talaga ay masasabi po natin na tayo po ay nagkasala, we deserve punishment. Amen? Lahat po tayo karapat-dapat na parusahan. Lahat po tayo karapat-dapat po talaga. Why? Because we are all sinners. Lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo may pagkukulang. Siguro yung narinig natin salita ng Diyos kanina, nahihiya lang tayo, pero tayo yun. Kaya dito sabi niya po sa Pablo, kung ako'y nakamatay ng tao, at ito ba'y karapat-dapat na parusahan, mangyari sa akin. Because even Paul understand. Naintindihan ni Pablo na kapag ikaw ay nagkasala, karapat-dapat kang parusahan. Anyone who is convicted, hallelujah, sa Luke chapter 23, verse 40 up to 43, di ba ba? Makikita po natin yung magnanakaw, yung salari na nakasama ng Panginoon doon sa krus. Ano sabi ng isang magnanakaw? Ang sabi niya, kung ikaw talaga ang Panginoon, bakit hindi mo kami iligtas? Iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo na rin kami. Pero ang sabi ng isang salarin, tayo, kung tayo man ay naparusahan, sabi niya, dapat naman tayong parusahan kasi nagkasala tayo. Pero ang tao ito, he do not deserve. Amen? Ibig sabihin, kung darating pa yung tinatawag na paghuhukom ng Diyos ay katulaan na ibibigay ng Panginoon, kung mapaparusahan tayo, karapat-dapat tayong maparusahan kung tayo po ay nagkasala. Hallelujah. Sino po ba ang nais maparusahan? Wala po. We want to escape. We want to be saved from that judgment, from that punishment of God. Tandaan po natin, there is nothing temporal punishment of God. Habang nandito tayo sa mundo, amen, ngayon, ang pinakabalita sa television, it's about Senior Aguila. Amen? Have you heard about him? Senior Aguila, the new generation Jesus Christ. Siya po daw yung bagong henerasyon kaysa Kristo na bumaba sa lupa. Ito po ay nasa Surigao. Amen? Itong batang ito na si Senior Aguila, inutusan niya ang lahat ng mga miyembro niya na kailangan ikasal. Kahit 12 years old lang na bata, na maliit, na dalaga, dalagita, kailangan mag-asawa. At utusan niyang mag-sex. At kapag hindi nag-sex, hindi siya ginalaw ng lalaki ipinakasal sa kanya, sasabihin niya doon sa lalaki, rapin mo siya mamayang gabi. Now, he's really, kumbaga ngayon, nakakulong siya ngayon sa Senado. And he's a cult. Pero, alam niyo po, nainggit ako sa kanya. Hindi ako nainggit dahil, dahil nakakulong siya. Hindi ako nainggit dahil alam niyo, kinainggit ako sa kanya, ang dami niyang membro. He has so many members. And family. Alam niyo po ba, yung sinasabi ni Pastor Rico kanina sa akin na last Friday, ang sabi ng salita ng Diyos, leave all things. Amen? Iwanan mo ang lahat ng bagay, sumunod ka kay Kristo. Alam niyo po ba yung mga miyembro niya? Ganun ang ginawa. Iniwan nila lahat ng ari-arian nila. Ipinagbili nila yung ari-arian nila. Tapos, tumira sila sa bundok lahat. Sama-sama. The problem is, kaya nga sabi doon sa Acts 17:30-31, Acts chapter 17,
iyon yung palagay nilang tama na kanilang gagawin. But the Lord said to us, now the time of ignorance about the Word of God have passed. The Lord already removed. Church, ito na yung panahon na kung saan kailangan na natin magdesisyon. Anong desisyon na gagawin po natin? It's whether for you to come back before the Lord and repent, or you will continue what you are doing in the Lord. Pero katulad ng ating kong pinag-aralan ngayon, anything that is convicted, anyone who is convicted about the sin is deserved to be punished. Hallelujah. Kaya natuwa ako dun sa alimugang anak, the prodigal son. Alam niyo po ba yung prodigal son? It is about church members. Hindi po yun tungkol sa hindi mananampalataya. Remember, may dalawang anak yung tatay. Pareho silang anak. Pero yung isang anak ay, kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang tatay at dinala. Mababasa po natin yan doon sa Luke chapter 15. Hallelujah, verse 13. Na kinuha niya lahat ng kanyang minana sa kanyang ama at tinustay na walang kapara-para. Hallelujah. At matapos na nang nustayin lahat ng kanyang kayamanan, wala na natira sa kanya. What are the things that he should do? Amen po ba? Yung isang anak, nagpakasasa, naglilingkod pa rin sa loob ng tahanan ng kanyang tatay. I think you would say that this man is very good. Why? Hindi siya umalis. Ito yung isang mananampalataya, hindi umalis sa church. Amen? Naglilingkod pa rin sa church. Ginagawa ang lahat ng mga gawain sa loob ng iglesia. Pero nung dumating yung kanyang kapatid at nagsisisi, amen po ba? Anong sabi po? Bago siya pumunta dun sa kanyang tatay, nagkasala ako sa iyo at sa Diyos. This man, this prodigal son, do not only claim that he sinned against his father, but he sinned against God. Kaya ganun tayo, ano man ang mga bagay na nagagawa natin, kung nagkasala man tayo sa kapatid natin, nagkasala tayo sa kapwa natin, hindi tayo lamang nagkasala sa kanila. Hallelujah! Kanina daw tayo nagkasala. We sin against God. And at that time, when this prodigal son realized everything, he came back. Anong sabi niya sa tatay niya? I am not worthy. Hallelujah. Pero doon natin makikita God's love is really perfect. Tinanggap ba siya ng ama? Amen. Bakit siya tinanggap ng ama? Dahil ibinalik niya ba yung kayamanan? Hindi. Bakit siya tinanggap ng ama? He repent. Hallelujah. Amen. Hindi siya tinanggap kasi sinuli niya yung kanyang kinuha. Wala na siyang isasuli. He cannot return anything to his father. Ang dami niya may babalik, nagkasala ko, patawarin mo ka. Sinabi niya, I am not worthy to be called your son. Amin po ba? Treat me as your servant. Tignan niyo po yung isang mananampalataya dumating. At nung nakita niyang marami nagsasaya sa loob ng bahay nila, masaya ba siya? Amen? This is really the problem of the Christians. Minsan, meron na nananambalik sa loob ng church. May matagal ng kapatiran hindi naka-attend. Amen? Imbis na masaya yung kapatiran, nakita niya na umattend. Hallelujah! Ito na naman yung kapatiran. Yan yung nanira sa atin noon. Yung kapatiran nating chismosa. Ngayon, bumalik na naman sa church. Sisirain na naman tayo. Hallelujah! Marami bang ganyan sa church? Amen. That is a Christian also. Kristiyano din yun. Mananampalataya din yung kapatid niya. Ang sabi niya, ang tagal kong naglilingkod sa iyo, hindi mo ko pinaghahanda. Anong sabi ng tatay? Anytime, you can get. Amen. Pwede kang kumuha ng
man ang kambing na pwede mong patayin at pagsalasaluhan ng iyong mga kasama. Pero itong kapatid mo ito nawala at nasumbungan. Namatay at muling nabuhay. Hallelujah! Kaya hindi, kung titignan po natin how much the Lord is asking us for faith. Jonas chapter 2. Amen. Chapter 3, amen. Jonas chapter 3, verse 1 up to 2. The Lord said, ang sabi ng Panginoon, kay Jonas, sabi niya, go to the Nineveh and speak to them about my word. Sabi sa mga English, preach the preaching that I have given thee. Yung salita na ihanda ko para sa kanila, sabihin ko sa kanila. Eto na naman. May dalawa na naman Kristyano na makikita po tayo. That is Jonah and the Nineveh people. Anong gusto anong layunin ng Diyos sa Nineveh? They are sinners. Amen? Nakakasala po sila. Pero tingnan po natin, what is the message of the Lord? The gospel of the Lord was being preached to the Nineveh. Sinend niya si Jonah para po babalaan doon sa judgment na ibibigay sa Nineveh. Pero ayaw ni Jonah. Ang sabi ni Jonah, takas na lang ako. Lahat ng tumatakas, kinakain ng isda. Amen? Buti kung isda ang kakain sa'yo. Paano kung iba ang kumain sa'yo? So, hinigawa siya ng isda sapagkat yung isda hindi kumakain ng born again. Hallelujah. Amen? Kasi yung isda, Christian, hindi kumakain ng dugo. Amen? So, hinigawa niya si Jonah. And then Jonah, amen, he went to Nineveh. And then he warned from the king to the lowest citizen of the land of Nineveh. Anong ginawa ng mga taga-Nineveh? They repent. Nagbuo sila ng agwa mula sa kanilang mga ulo at nagdamit ng sako. Dahil doon, anong ginawa ng Diyos? God changed His mind. Instead of punishment, God spared Nineveh. Hallelujah. Mababasa po natin yan, yung cross-reference natin, Luke chapter 11, verse 32. Kaya darating ng araw, mga minamahal ko, kapag hindi tayo nagsisi, lahat ng mga taong taga-Nineveh, they will judge us. Why? Dahil nung binalaan ang mga taga-Nineveh, nagsisi sila. Church, the preaching of repentance doesn't mean, hindi ibig sabihin nito na ipinapakita lamang kapag ikaw ay nag-repent sa iyong panalangin, may kasalanan siya. It is not to condemn us. Remember, Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation in Christ. The preaching about repentance is not about condemnation. Kailangan na maranasan natin, it is God's love. Amen? Judgment is a warning for every one of us. Kaya inutusan na tayo ng Panginoon bago dumating. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Hindi agad niya pinapadala yung judgment. Binibigyan niya ng pagkakataon. Amen. According to Acts, ang sabi niya sa gawa, kailangan manatili si Kristo sa kalangitan. He needs to remain in heaven until such thing will go back into proper place. Kailangan maibalik ang dating sitwasyon. Ano ba yung dating sitwasyon natin? The old Adam. Amen? Actually, yung old Adam na yun, mga minamang ko, yung walang kasalanan, malinis, ang pinakikinggan na yung Diyos. Hallelujah. Actually, instead of old Adam, it is the second Adam, which is Jesus Christ. Amen? Kailangan manumbalik. Pero ang unang step, mga minamahal ko, para manumbalik tayo sa Diyos, sabi ng Panginoon, you need to repent. Imbis na sumakit ang loob natin, tingnan mo natin, Romans chapter 2, verse 4. Roma 2:4. Sabay-sabay. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at ang pagtitiis at pagpapahiluhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. It is goodness of God. Kapag narinig pa na natin yung tinatawag na
yourself. Hallelujah. Stress. Kapag naririnig natin yung repentance about our sin, about our old self that is not yet dying in the cross together with Christ. Mga minamahal ko, doon ko napatunayan, doon ko naranasan. Praise the Lord. Why? Because God's goodness, your goodness, Lord, is in our church. Hallelujah! Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin, Diyos. Di mo ba, sa ibang church, gusto nilang maranasan yung kabutihan ng Diyos, yung goodness ng Diyos, nagpapala. Binubuhos yung kumaragasan ng pagpapala, binubuhos yung material na bagay sa kanila. Amen? Yun yung kabutihan ng Diyos para sa kanila. Pero sa atin, nakita natin, kapag ka niyahayag ang kabutihan ng Diyos sa loob ng iglesia, ano daw ang maririnig natin? Pagsisisi. That's why, this morning, church, God wants everyone of us to realize everything. I hope we are like the prodigal son. Hallelujah. There is only one solution. Tandaan po natin, there is only one solution which the Lord wants to every one of us. Acts chapter 2 verse 38. Gawa, kabanatang 2, talatang 38, sabay-sabay. Ang sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Repent. And when we receive that gift of the Holy Spirit, hindi na tayo maluluwalhati. Ang luluwalhati natin ay ang ating Panginoon. Amen? Kaya bago dumating ang pagkakataon na yun, we need to repent. Hallelujah. Kung nararamdaman natin, hindi pa lubos. Kanina, di ba, ipinakita sa atin ng Panginoon na mayroong totoong mananampalataya sa loob ng church, may huwad na mananampalataya sa loob ng church. And I don't think, naniniwala ko, walang sinuman po sa atin na gusto maging huwad. But we cannot be a true Christians unless we repent. Hallelujah! Kung hindi po natin nagagawa yung ipinapagawa ng Panginoon, kung hindi natin nasusunod yung inuutos ng Panginoon sa atin, we need to repent before the Lord. Hallelujah! Why? Without repentance. Amen po ba? It is impossible for us to please our God. Without repentance, it is impossible for us to be born again. Only through repentance, we can heal. We can die with our own self. Hallelujah. Kailangan kasi ma-realize natin ano ang pagkakasala natin. Ano yung pagkukulang natin. Sa bagang ito, hindi inuungkat kung anong kasalanan na gawa natin. But I think lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Pero good news, once you repent, katulad ng ginawa ng Diyos sa Ninive, God changed His mind. Instead of punishment, instead of judgment, God spared Ninive. Hallelujah! Nawa maging Ninive tayo. Hallelujah! Ngayon na winawarningan tayo ng salita ng Diyos, maging Ninive tayo. Let us come before the Lord. Hallelujah! Kung kinakailangan na magbuhos tayo ng abo mula sa ulo natin, maggamit tayo ng sako. Ibig sabihin, tanggapin natin yung pagkakasala natin. Tanggapin natin yung pagkukulang natin. Hallelujah. I want every one of us to repent before the Lord. Hallelujah. Tayo sama-sama mananalangin sa oras dito. Let us really ask the Lord. You know for yourself. Ikaw mismo, kilala mo yung sarili mo. At ang nais ng Panginoon ngayon, Lord, I want to be in your kingdom. I want to be your ship. I don't want to be your goat. I don't want to be in hell. I want to be in your kingdom. That's why anything, lahat ng bagay na pagkukulang, lahat ng mga bagay na nagagawa, katulad ng alibugang ano, inaamin namin na hindi naman kami nagkasala sa aming kapwa. Nagkasala kami sa iyo at nananampaling kami sa iyo at ituring mo kami ng mga lingkod mo. So shout, oh my soul, overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Overcome! And oh my soul! Overcome! Ang maraming Diyos, hindi po'y patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat tinatapos mo na ngayon, Panginoong God, that the days of ignorance, O God, about your word, O God, at pinatutunayan mo, Panginoong God, kayo sa amin, Panginoong God, kung gaano kahalaga
Salamat, Panginoon God, sapagkat narito ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming iglesia. Father God, patawad. Linisin mo kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga pagkukulang na nagagawa namin sa iyo. Maging marapat nawa kami, O Diyos, na laging naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Buong puso, buong isipan, O God. At ngayon, Panginoon God, handa na namin kang kilalanin. Daway makilala ka namin ng lubos sa pamamagitan ng katotohanan. At habang nakikilala ka namin, mas lalo namin maunawaan ang lahat ng aming makahinaan. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Father God, for your goodness to us, Lord God. Thank you, Lord God, at hayaan mo na araw-araw, masunduan namin, Panginoon Diyos, na kami nagsisisi sa lahat ng kasalanan na gawa namin sa iyo. Inaangkin namin ang kabutihan at katapatan mo. Pinabalik namin sa iyo lahat ng pagsamba at papuri sa pangalan mo ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming Diyos sa God. Now we will give our special offering to the Lord. Church, our special offering we received to the family of Pastor Arcel. Sapagkat ang asawa po ni Pastor Arcel ay unexpected, na supposed to be ay magiging normal delivery lamang po. Pero ang nangyari po ay nasisaryan po siya 2 days ago. Kaya po gusto po natin tulungan ang lingkod ng Panginoon. That's why sa pamamagitan po ng ating mga special offering na ito ay mapagaan yung pangangailangan ng lingkod ng Panginoon. Hallelujah. God bless you. Aking Panginoon Jesus, ako'y ibig mo at inangkin lubos. Tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, ay namakayan na may ipagkaloob. Mamahalin tiyas, ningin ko ginugol, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa, akong mahihiling. We would like to announce our Thanksgiving celebration will be on the last week of October. Yung ating pong celebration ng Thanksgiving ay gaganapin po is coming last Lord's Day of October. Kaya mag-prepare na po tayo for our Thanksgiving, and I hope and I pray na patuloy po tayo maging matagumpay sa darating po natin Thanksgiving. Tayo po lahat ay tumayo sa oras dito. All together, Lord's Prayer. Ama namin masalamat, samay nawa ang Panginoon mo. Ikaw nawa ang mag-aral sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa may ibig na pagsulong, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the Lord.